Puno ng takot at pangamba si Leslie habang tumatakbo papasok sa kanilang bahay. Nang makita niya kanina mula pa sa malayo, ang pamilyar na mga sakyan at mga tauhang nakaparada sa tapat ng kanilang bahay. Ilang beses ka na namin binigyan ng palugit, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin natitinag. Ang tagal na ng panahon na binigay sa'yo ni boss. Narinig ni Leslie na puno ng galit na sigaw, kaya mas lalong kinabahan siya at natakot sa kalagayan ng kanyang ama. Bigyan mo pa po kami ng kaunting panahon. Pakiusap naman po. Hindi ganoon kadali humanap ng 2 milyon. Lalo na at estudyante pa lamang ako. Pagmamakaawan ni Leslie, pero nginisihan lamang siya ng lalaki. Hindi. Sabi ni boss, huling palugit na ito sa inyo ngayon. Alam ng magaling mong tatay ang kakalabasan kapag hindi siya makabayad ngayon. Hindi nagpapatinag na ani ng lalaki habang nakatingin ng masama. Nanginginig sa takot si Leslie nang maisip niya kung ano ang masamang mangyari sa kanyang ama. Ama na lang niya ang tanging pamilyang meron siya, kaya hindi niya kaya na pati ito ay mawala sa buhay ni Leslie. Ako na lang ang dalhin niyo. Huwag niyong saktan ang ama ko. Umiiyak na luhod niya sa paahan ng lalaki. Anak, wag. Ako ang may kasalanan nito. Ako ang dapat humarap. Naluluhang pigil ng ama niya, pero hindi niya iyon pinansin. Sige na po, sir. Dalhin niyo na po ako sa post niyo. Iharap niyo po ako sa kanya. Pagmamakaawa niya na nagpapaisip naman sa lalaki. Sige, tumayo ka. Kunin niyo ang babae. Isakay ninyo sa kotse. Utos ng lalaki sa iba pa niyang kasamahan na agad dinampot naman si Leslie at pinasan ng parang isa lamang sako ng bigas. Anak, Leslie! Huwag niyong sasaktan ang anak ko! Tanging sigaw ng ama ni Leslie na umiiyak habang tinatanaw siya papalayo sa kanya hanggang sa pinasok na nga sa loob ng sasakyan. Pagkapasok ni Leslie sa sasakyan ay wala siyang ibang magawa kundi ang humagulgol sa pag-iyak at tinignan ang kanyang ama na nakaluhod na umiiyak mula sa bintana ng sasakyan. Tumahimik ka! Kung hindi... Sermon ng nagmamaneho na siyang kinatikom naman ng bibig ni Leslie pero patuloy pa ring umaagos ang kanyang mga luha. Ang tapang mo ring babae ka, no? Na sumama sa amin. Alam mo naman, di ba? Kung gaano kaming nakakatakot na samahan. Ani ng driver sabay ngumingisi pa. Para sa nag-iisang pamilyang meron ako, lahat ay gagawin ko. Siguraduhin mo lang na magugustuhan ni boss ang alok mo. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Sabi ng driver na ikinalugmok naman ni Leslie. Napadasal na lamang ng taimtim si Leslie na sana ay pumayag ang boss nila na pagsisilbihan niya ito hanggang sa mabayaran ang utang ng kanyang ama. Kung hindi, ay pareho na nilang katapusan ng kanyang ama. Lumipas ang ilang oras at pumasok ang kotseng sinasakyan nila sa isang malaking gate at malaking pader na may mahabang hardin at natanaw niya ang isang malaking bahay na tila mansyon. Pagkaparada ng kotse ay hindi nila pinalakad si Leslie, kung hindi ay binuhat nila ito kagaya kanina na parang isang sakong bigas papasok sa parang mansyong kalaki ng bahay. Napapikit na lamang si Leslie habang abot-abot ang kanyang kaba. Ano? Kumusta ang lakad niyo? Nagmamatigas pa rin ba? Malamig na tinig na salita ng boss nila na nakatalikod habang nakaupo sa swivel chair. Yes, boss. Pero ano? Sigaw ng boss na nagpaigtad kay Leslie sa gulat. Boses pa lang ay halatang maiihi ka na sa takot. Sumama ang anak niyang dalaga, boss. Nagmamakaawang iharap siya sa iyo. Kaya dinala namin siya ngayon. Takot na sabi ng lalaki na baka siya naman ang malilintikan. Sige, iwan niyo siya rito at lumabas kayo. Utos ng boss nila,
kaya't mabilis silang lumabas sa silid habang naiwan naman doon si Leslie na parang gusto na ring sumama palabas dahil sa takot. Bakit ka narito? Diretsang tanong niya na kinanginig naman ni Leslie sa takot. Ang ama ko na lang ang nag-iisang pamilyang meron ako na hindi ko kayang mawala. Kaya narito ako para makipagkasunduan ako sa iyo na sana pagsisilbihan ko kayo. Gawin niyo akong utusan. Ipagawa niyo po sa akin ng lahat. Hahayaan niyo lamang po ang ama ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo, sir. Nakaluhod na pagmamakaawa ni Leslie. Wala na siyang pakialam pa sa kanyang buhay. Alang-alang lamang sa kanyang ama. Napangisi ang boss at dahan-dahang gumarap kay Leslie. Nakayukong nakaluhod ang dalaga na humahagulgol pa rin sa pag-iyak. Marami akong mga katulong dito. Bakit ko pagbibigyan ang gusto mo? Pangaasar niya. Kasi naniniwala po ako may puso pa rin po kayo. Sigurado ako na may mga magulang ka rin. Pamilya mo. Kaya alam kong naiintindihan mo ang nararamdaman ko. Nakayuko pa rin saad ni Leslie na kinaigting naman ng panganang boss. Pamilya? Pagkain ba yan? Mapait na saad nito na ikinaasar naman ni Leslie kaya humarap siya dito. Parehong bumilog ang mga mata ni Leslie at ng boss nang magkatagpo ang kanilang mga mata. Gulat na gulat silang dalawa. Mabilis na tumayo ang boss na si Gusion Montefalco, ang isang ultimate bad boy na kinatatakutan ng mga nakakikilala sa kanya. Ikaw? Ikaw? Sigaw nilang dalawa. Ang takot na naramdaman ni Leslie kanina ay unti-unting nawawala. Lumapit sa kanya si Gusion at hinawakan ng balikat para makatayo ito. Pero hinablot ni Leslie ang kanyang kamay at tumayo ng kusa. Hinablot naman ni Gusion ang pulsuhan ni Leslie at sinalubong ang mga labi ng isang matamis na halik. Walang hiya ka! Ninakaw mo na nga ang first kiss ko, pati ba naman ang second kiss ko? Galit na lumayo si Leslie, saka pinahiran ang kanyang lips, pero ang magkabilang pisngi ay namumula na. Ang tagal kitang hinahanap. Anak ka lang pala ng may utang sa akin. Sana talaga nagpa-check ako ng background niya. Hindi makapaniwalang sabi ni Gusion na kinakunot noon ni Leslie. Ako? Hinanap mo ko? Bakit? Wala lang. Trip ko lang. Tinulungan din naman kita noon na maitago sa humahabol sa'yo. Kaya sana naman tulungan mo rin ako, mister. Sana sumang-ayon ka na sa alok ko. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, hindi ko na kailangan pa ng taga-silbi. Ang dami na. Pero wala na ako nakikitang iba pang paraan para mabayaran ang utang ng ama ko sa'yo. Ay, Ang swerte naman ng iyong ama na magkaroon ng anak na kagaya mo. Kakalimutan ko ang atraso at ang utang ng iyong ama sa akin sa isang kondisyon. mahiwagang sabi niya sa kahumawak sa bewang ni Leslie na kinasinghap ng dalaga. Anong kondisyon? Utal niyang tanong na naiilang sa malalim na titig sa kanya ni Gusion. Let's get married. Diretsong saad niya na halos ikaluwa naman ng mga mata ni Leslie sa gulat. Kaya't naitulak niya si Gusion kaya nakawala siya sa yapos nito. Kasal? Bakit naman? Dahil ba trip mo na naman ba? Sir naman, hindi biro ang isang kasal. Natatarantang saad niya na kinangisi lamang ni Gusion. Don't call me sir. I am Gusion. But I prefer you calling me honey. Nice to meet you, Gusion. I am Leslie. Formal na anya na pilit hindi binigyang pansin ang sinabi ni Gusion na nagpanginig sa kanya. Iniisip na lamang niya na kailangan niyang sabayan ang binata. Papayag ka man o hindi, wala ka na magagawa pa. Dahil ikaw mismong lumapit sa akin. Kung papayag ka, I will make sure na safe ang iyong ama. Bibigyan ko siya ng magandang pangkabuhayan. How is that?
Honey, Malambing niyang bulong na para bang inaakit niya si Leslie. Napapikit na lamang ang dalaga sa bawat pagdampi ng mainit na hininga ni Gusion sa kanyang balat. Walang ibang mas importante pa sa dalaga sa mga oras na iyon kung hindi ang kaligtasan ng kanyang ama. Sige, papayag na ako. Basta siguraduhin mong tutuparin mo ang mga sinabi mo. goods. Bukas sa bukas, kukuha na tayo ng marriage license natin. I'll make sure you'll never regret this decision. Go to your room and get some rest. Thank you. Manang bebe, pagsamahan ng senyorita nyo sa kanyang kwarto. Ibigay nyo ang lahat ng gusto niya. Kung may gusto ka, honey, sabihin mo na lang kay Manang bebe. Siya ang mayordoma rito. Salita ni Gusion na nagpatango lamang kay Leslie dahil hindi pa rin naproseso sa kanyang isipan ang mga sinabi ng binata. Masusunod, senyorito. Dito po tayo, senyorita. Lapit ng babae na hindi pa ganoon katanda. Saka inalalayan si Leslie palabas sa silid. Hangin lang na nagpadala si Leslie sa mayordoma dahil parang nasira ang kanyang utak at hindi na gumana. Naglakad lamang sila ng ilang hakbang saka tumigil sa isang pintuan. Pagpasok nila sa loob ay namangha si Leslie dahil para itong silid ng isang prinsesa at halatang mamahalin ang mga kagamitan. Wow! Ang ganda naman! Kung may kailangan po kayo, senyorita, tawagin niyo lang po ako. Sabi ng mayordoma na ikinailang naman ni Leslie. Manang, Leslie na lang po itawag niyo sa akin. Hindi ako sanay. At saka manang, kaninong kwarto po ba ito? Sa girlfriend ba niya ito? Or kapatid na babae? Nag-iisang anak lang si senyorito. At ikaw pa lang ang unang babae na dinala niya rito. Ang nakaapak dito sa mansyon. Itong kwarto na ito ay 2 taon niyang pinagawa. Pero kahit na walang natutulog dito, nililinisan pa rin namin araw-araw. Paliwanag ng mayordoma na hindi mapigilan naman ni Leslie na mapaisip. Unang babae siyang nakapunta sa mansyon at ibig sabihin matagal na niyang pinaghahandaan ang silid. Si Sir ay pihikan sa mga babae. Kaya ang swerte mo, senyorita. Dagdag pang saad ng mayordoma na kinangiti na lamang ni Leslie ng hilaw dahil kahit siya ay gulat ng gulat pa rin sa nangyayari. Maya-maya pa ay tuluyang lumabas ang mayordoma sa kwarto ni Leslie dahil maiba pang gagawin ito. Kaya napatungangan na lamang si Leslie na naiwan habang sinusuri ang loob. Nagdadalawang isip pa nga siyang humawak man lang sa mga gamit. Napahiga na lamang siya sa sofa na gulong-gulo ang isipan hanggang sa makatulog. Kinabukasan, maaga pa lamang, ay may mga stylist nang nag-aayos kay Leslie para sa kanilang kasalan ni Gusion. Napagdesisyon na ni Gusion na magpakasal sila sa hardin ng mansyon. At may seremonyas nga talaga na siyang ikinakaba ni Leslie dahil wala itong alam sa mangyayari. Naging sunod-sunuran na lamang siya. Wow, you look so pretty with your black dress. Puri niya kay Leslie nang magkita sila sa silid ni Leslie. Ano bang nangyayari? Akala ko ba kukuha lang tayo agad ng certificate? Bakit may ganito? May seremonyas. Bakit? Ayaw mo ba? Kung ayaw mo, di cancel natin. Hindi naman. Nagtataka lang kasi ako. Sabog na sabog pa rin ang isipan ko eh. No worries. Tayo-tayo lang din naman. Napatango na lamang si Leslie at inisip na lang ang kapakanan ng kanyang ama. Maya-maya pa ay inaya siya ni Gusion na pumunta na sa hardin. Namangha si Leslie kung gaano kaganda ang mga dekorasyon na nagpapaisip din sa kanya na isang gabi lang ba talaga ito pinaghandaan? Gaya ng sabi ni Gusion, sila-sila lang ang nasa seremonyas. Ang lalaki na palaging pumupunta sa bahay nila, Leslie, na sumisingil sa utang, ay ang kanang kamay pala ni Gusion na si Leonard. Si Leonard, Gusion, Leslie at isang pari lamang ang nasa seremonya. Handa ka na ba?
Bulong ni Gusyon kay Leslie. Wala din naman ako magagawa, di ba? Kung di ako maging handa. Sagot na lamang ni Leslie na kinakunot noo ni Gusyon. So gusto mo bang i-postpone na lang? Huwag na. Sayang din naman ang efforts. So, let's start na. Maya-maya pa, nagsimula na nga ang seremonyas. Buong eksena ay hindi mapakali si Leslie habang magkahawak kamay sila ni Gusyon na nakaharap sa pari. Gustong magdiwang ni Leslie pero ganoon pa man ay hindi rin mawala sa isipan niya ang mag-isip ng negatibo. And I now announce you, your husband and wife. You may now kiss the bride. Saad ng pari na kinapula ni Leslie habang si Gusyon naman ay ang laki ng ngisi saka dahan-dahang kinaas ang veil ng asawa niya. At walang pag-aalinlangang hinalikan ang kanyang asawa na agad din namang tinugon ni Leslie. Tuwang-tuwa ang mga nakakita ng kanilang mga kasambahay na hindi naman mapigilan ni Leslie na ngumiti. Lumipas ang mga araw, naging maganda ang pamumuhay ni Leslie sa mansyon kasama si Gusyon. Imbes na paghirapan niya ang utang ng kanyang ama, ay naging mas maganda pa ang kanyang buhay. Anong sabi mo? Mag-aaral pa rin ako? Hindi niya makapaniwalang tanong kay Gusyon habang nakakandong ito sa kanya habang nakaupo sa swivel chair. Bakit? May sinabi ba akong hindi ka napapasok? Hindi naman. Siguro kailangan ko rin ng opinyon mo. Sige na, magayos ka na para pumasok. Ikaw, wala ka bang pasok? Napatuwid ang mga kilay ni Gusyon at napasmirk na lang. Seriously, Leslie? I was graduated 3 years ago. Talaga? Bakit parang mukhang mas matanda pa ako sa'yo? Namamanghang sabi niya na nagpangisi naman kay Gusyon. Sa mga nagdaang araw ay palagi nalang ngumingiti si Gusyon sa bagay na nagpapabago sa loob ng mansyon. Stop with that drama. Time is ticking, honey. Sabi ko nga, see you later. Agad na tumayo si Leslie pero pinigilan siya ni Gusyon na nakasimangot sabay ngumuso. Natatawa namang naunawaan ni Leslie kung ano ang kanyang pinapahiwatig, kaya agad niya itong hinalikan sa katuluyan ng lumabas sa silid ng kanyang asawa para ihanda ang kanyang sarili para pumasok na. Sa mga nagdaang araw din na iyon, ay inisip na lamang ni Leslie na kailangan niyang sabayan ang gimmick ni Gusyon at ang responsibilidad niya bilang asawa. Hindi naman din maipagkaila ni Leslie na nasisiyahan din siya sa pagsasama nila ni Gusyon na parabang komportable na siya. Dito mo na lang ako ibaba, Manong. Salita ni Leslie sa driver nang medyo distansya pa ang lalakarin papuntang gate ng university. Bakit po, senyorita? Ang layo pa ng lalakarin niyo ah. Huwag niyo na po akong tawaging senyorita, Manong. Naiilang kasi ako. Leslie na lang po. At saka, Manong, dito mo na po ako ibaba. Dahil ayokong may makakita sa akin na bumaba ako sa magarang kotse. Naku, talagang chismis na naman. Ani Leslie na kinatangunan lang ng driver. Napakabait mo po talagang tao, senyorita. Ay, Leslie pala. Ang swerte ni senyorito na ikaw ang napangasawa niya. Naku, Manong, ayoko na talagang pag-usapan yan. At saka, Manong, huwag mo na po akong sunduin mamaya ha. Mamamasahe na lang ako. Naku, senyorita, baka naman ako naman pagalitan ni senyorito. Kung ganon, dito nyo na lamang po akong hintayin. Sige, Manong, wala nang tao sa labas. Aalis na ako ah. Mabilis na lumabas si Leslie sa kotse na parabang may ginawa siyang hindi maganda dahil hindi siya mapakali. Napahinga naman ng malalim ang dalaga at inisip ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Hoy, Leslie! Napalingon si Leslie nang bigla siyang tinawag ng pamilyar na boses. Paglingon niya ay si Angel pala, ang kapitbahay/kababata/classmate ni Leslie. Uy, Angel!
Nasabi na lamang niya na nangingilid na ang mga luha sa kanyang mata at hindi na iwasang niyakap nila ang bawat isa. Kumusta ka? Anong ginawa nila sa'yo? Okay ka lang ba? Natatarantang tanong ni Angel habang sinusuri ang buong katawan ng kaibigan. Okay lang ako. Si Papa, kamusta siya? Sana okay lang siya. Huwag na sana niya akong alalahanin. Okay naman si Tito. May 3 nurse ngang kasama niya sa bahay niyo. Kaya nagtataka siya kung sino sila. Hays, talagang ang tinupad niyang sinabi niya. Sinabi? Nino? Nagtatakang tanong ni Angel na kinabalik ng wisyo ni Leslie. Wala. Tara, baka maliit na tayo. Pag-iiba niya sa usapan nila ng kanyang kaibigan, saka nagsimula na nga silang maglakad. Leslie naman nag-aalala na nga kami ng sobra sa'yo tapos may pa-secret-secret ka pa dyan. Pagmamaktol ni Angel habang sumusunod kay Leslie. Pakisabi na lang kay Papa, friend, na huwag na siyang mag-alala sa akin. Okay lang ako. Girl naman ano ba talaga ang nangyayari sa inyo ng boss na yun? Ang perlas ng silanganan ba ang naging bayad? Napatigil si Leslie sa paglalakad at tinignan ng masama ang kaibigan na kinapisay naman nito. Nagpakasal kami. Kapag nagpakasal ako sa kanya, magiging okay na ang utang ni Papa sa kanya. So, pumayag ka? Bakit? May choice ba ako? Naku naman, anong itsura, friend? Siguro isang mayaman niya na matanda na panot, no? Tapos ang laki ng tiyan. Hindi mapigilan ni Leslie ang mapahalakhak ng malakas dahil sa pagdedescribe ni Angel kay Gusion. Kung alam lang nito kung gaano kalakas ang mala-Adonis na appeal ni Gusion. Psst, paano mo naman sabing ganyan siya? Natatawa pa rin niyang tanong na talagang maluluha na siya sa kakatawa. Kasi ganyan naman talaga mga vibes ng mayayaman, di ba? Na naglalaro sa casino Kung makatawa ka naman, akala mo naman. Nagtatampong sagot ni Angel. Tama na nga yan. Makikilala mo rin siya. Soon. Naku, not interested, girl. Baka masuso ka lang ako. Ang ganda mo tapos asawa mo. Parang lolo mo na. Paano mo naman masisikmura yun? Ay nako, dapat tanggapin. Kasi si Papa ang may utang. Kaya wala na akong choice. Wala na akong pagpipilian pa. Oo nga naman. Mag-ingat ka palagi, girl, ha? No worries. Titignan ko si Tito for you. Malalampasan din natin to. Yeah, thank you so much, girl. Sabi na lamang ni Leslie sa kaniyakap ang bawat isa at sabay na silang naglakad palapit sa unibersidad papunta sa kanilang silid. Lumipas ang ilang oras at uwian na, kaya hinanda na ni Leslie ang kanyang sarili at naisip kung nandoon na ba ang sundo niya sa kanyang sinabing lugar. Napatigil si Leslie sa pag-iisip nang biglang may bumangga sa kanya kaya't nalaglag ang dala niyang mga libro. Oops! Sorry! Plastic na sabi ng isang kaklase nila na si Ira na palaging kumukulo ang dugo sa kanya. Ano ba, Ira? Napakabuli mo talaga? Pagtatanggol naman ni Angel kay Leslie sa kapinulot ang kanyang mga libro. Oops! Nagsama ang dalawang losers. Mataray na saad na Ira. Nasusugurin na sana ni Angel kaso napigilan ni Leslie. Huwag na, girl. Okay lang naman ako. Tara na. Sabi ni Leslie na walang pakialam sa kahinila si Angel papalabas sa kanilang silid. May nalaman ako tungkol sa'yo, Leslie. Mapang-asar na sabi ni Ira na kinatigil ng magkaibigan. Chismosa ka talaga, no, Ira? Si Leslie lang palagi mong inaatupag. Bakit? Mahirap bang tanggapin na kahit ganito ang ayos ni Leslie, mas maganda pa siya kaysa sa'yo? Na ikaw na halos milyon-milyon ang suot? Palaban na sabi ni Angel na kinaiba naman ng timpla ni Ira dahil sa hiya, lalo na at marami pang ibang kaklase nilang nasa loob ng room ang nakarinig.
Oh, ba't napatahimik ka? Sa pool na sa pool ba? Tss, mind your own business kasi, Ira. Dagdag ni Angel, saka hinila na si Leslie ng tuluyan palabas sa kanilang room at naiwang nakatungangan naman si Ira na puno ng galit. Ano ka ba naman, Angel? Hindi mo na sana binatulan yung babaeng yun. Ani Leslie habang naglalakad sila sa hallway palabas ng university. Namumuro na kasi siya eh. Inggit lang yun sa'yo. Ewan ko talaga sa'yo. Deserve niya lang yun, no? Pagkarating ng magkaibigan sa labas ng university, nagulat si Leslie nang matanaw niya ang kotse na naghatid sa kanya kanina at mas lalong nakumpirma niya ito nang natanaw niya ang driver. Oh, ba't parang natataranta ka ngayon, girl? Kalabit ni Angel na tinignan din ang tinitignan ni Leslie. Wala. Tara na. Utal namang sagot ni Leslie at mabilis nang naglakad. Nakita naman ng driver si Leslie, kaya't mabilis siyang pumasok sa kotse at sinundan si Leslie. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Hindi ka mapakali na para bang natataranta ka. Habol ni Angel sa mabilis na hakbang ni Leslie. Wala naman. Parehong napatigil sa gulat si Leslie at Angel nang pumarada sa gilid nila ang kotse at nakita nila ang driver na nagpangiwi naman kay Leslie. Pasensya na po, senyorita. Nagalit lang kasi si senyorito. Sabi ng driver na kinadilat ng mga mata ni Angel. Leslie? Sino yan? Bulong ni Angel. Mabuti na lamang at wala nang masyadong estudyante kaya't mabilis na pumasok si Leslie sa loob at hinila si Angel. Manong, pwede po bang ihatid natin ang kaibigan ko? Tanong ni Leslie na nagpalito kay Angel ng sobra. Sige, senyorita. Hindi pa rin mapakali si Angel. Kalabit ito ng kalabit kay Leslie. Pero sinasabihan lang siya ni Leslie na sasabihin niya rin sa susunod. Kaya walang nagawa ang kaibigan niya kundi itikom ang kanyang bibig hanggang sa makarating sila sa kanila. Mula sa bintana ng kotse ay natanaw na ni Angel ang kanyang ama na namamahinga sa labas ng kanilang bahay. Hindi napigilan ni Leslie na maiyak. Gusto man niyang lapitan at yakapin ang kanyang ama, pero mas lalo lamang pahihirapin niya ang sarili niya at pati na rin ang kanyang ama, kaya't mas pinili na lamang niyang umalis na. Anong nangyayari dito? Kinakabahang tanong ni Leslie nang makarating sila sa mansyon. Nagkalat ang mga basag na flower vase na nililinis ng mga kasambahay. Nagwala po kasi si senyorito kanina, senyorita. Nakakatakot sobra. Sagot ng kasambahay. Nakaramdam naman si Leslie ng kaba at mas lalong nanginig siya sa takot nang makita ang bakas ng dugo sa sahig. Bakit may dugo? Nanginginig na aniya na parang ninenerbiyos na sa kaba. Binasag kasi ni senyorito yung isang vase gamit ang kamay niya, senyorita. Nag-aalala nga po kami, baka may bubog na nakapasok sa kamay ni senyorito. Sagot ng kasambahay na halos mawalan ng lakas ang mga paa ni Leslie sa takot. Magkahalo ang kaba at takot na umakyat si Leslie sa opisina ni Gusion. Pagkarating niya ay hindi siya nag-atubiling kumatok pa sa pintuan. Bagkus ay agad na itong pumasok dahil sa pagkakataranta. Hindi ba't sinabi ko na ayoko maistorbo? Sigaw ni Gusion na nagpaigtad kay Leslie. Si Leslie ito. May sugat ka raw kaya nag-aalala ako. Nanginginig sa takot na sabi niya. Get out! Malamig pa sa malamig na sigaw pabalik ni Gusion na nagpadurog ng puso ni Leslie. Aalis na sana siya pero naisip niya ang sugat ni Gusion, kaya't napabuntong hininga na lamang siya at naglakad para kumuha ng first aid kit at buong tapang na humarap kay Gusion na sobrang miserable ang sitwasyon. Puno ng bote ng beer at mga upos ng sigarilyo. Ang tigas ng ulo mo.
Hindi ba't sinabi kong lumabas ka na? Huwag mo na akong intindihin pa. Matigas na sabi ni Gushon na hindi mapigilan naman ni Leslie na mapaiyak at manerbiyos. Nang makita niya ang mga sariwang dugo na umaagos sa palad ni Gushon. Alam kong wala ako sa lugar, pero gagamutin ko ang sugat mo. Sabi niya habang tumutulo ang kanyang luha na nagpapukaw sa atensyon ni Gushon. Hindi na naghintay pa si Leslie ng sagot ng asawa niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga sugat sa kamay ni Gushon at ginamot ito habang patuloy ang pag-agos ng luha ni Leslie. Kung makaiyak ka dyan, akala mo naman, mamamatay na ako. Asar ni Gushon nang matapos na itong gamutin ni Leslie. Huwag ka maglala. Masamang damo to. Dagdag pang sabi ni Gushon sabay ngumisi na hindi alam ni Leslie kung bakit mas bumuhos pa ang kanyang mga luha. Para bang may humipo sa puso ni Gushon kaya agad niyang niyakap ng sobrang higpit si Leslie at hindi napigilang maiyak din. I'm sorry. I'm sorry kung tinakot kita. Aniya na para bang ang mga luha ni Leslie ang nagpapawasak sa kaastigan niya. Hindi ko lang talaga makontrol ang emosyon ko. Lalo na pagdating sa kanila. Akala nila matigas ako. Pero wasak na tong loob ko. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa. May mapaglalabasan ka na ng sama ng loob. I promise, I will not judge you. Makikinig ako. Thank you. Nakakabaduy man isipin na ang kagaya kong asigin sa paningin nila ay umiiyak ngayon. Shh! Don't mind them. I only have you. Please. Huwag mo rin akong iwanan. Malungkot na pakiusap niya na puno ng takot ang mga matang nakatingin kay Leslie. Pangako, hindi kita iiwan. Palagi lamang akong nasa tabi mo. Sinserong sabi niya, sabay nilang niyakap ng mahigpit ang bawat isa. Isa lamang ang nagpapawala kay Gushon, nagpapagalit sa kanya ng sobra. Iyon ay ang sarili niyang pamilya. Ang dahilan din kung bakit naging black sheep si Gushon. Lumipas ang ilang mga araw na naging buwan. Walang masasabi si Leslie na hindi maganda sa kanyang pananatili sa buhay ni Gushon. Palaging pinaparamdam sa kanya ng asawa niya kung gaano siya kahalaga sa buhay niya. Nahulog na ang kanyang loob kay Gushon. At sa loob ng isang buwan, napansin din sa buong mansyon ang pagbabago ng kanilang senyorito. Uy, ano na naman ba to? Tanong ni Leslie habang nangangapa sa dilim na nakikita niya dahil nakapiring ito habang inaalalayan ni Gushon. Malalaman mo rin yan mamaya. Malapit na tayo. Masayang sabi ni Gushon, sabay pumasok sila sa isang silid na sobrang dilim. Tanggalin mo na ang piring mo. Kinakabahang saad niya dahil unang beses niya lang itong ginawa kaya hindi niya alam kung magugustuhan ba ito ni Leslie. Bakit ang dilim naman? Sabi niya nang matanggal na niya ang piring. Dahan-dahang pinindot ni Gushon ang switch ng ilaw at dahan-dahan namang nagkaroon ng liwanag ang buong silid na nagpasorpresa ng sobra kay Leslie. Wow! Para saan naman to? Naluluhang saad niya na parang dinuduyan ang kanyang puso sa saya. May 2 dinner table sa gitna na puno ng mga hugis puso na umiilaw sa paligid. Happy first wedding, Mansari. Malambing na sabi ni Gushon na nasa likuran ni Leslie na may hawak na higanteng bouquet ng bulaklak na nanunubig na ang kanyang mga mata. May ganoon pala. Naguguluhang sabi ni Leslie at tinanggap ang malaking bulaklak. Siguro. Hindi ko alam. Basta, ang espesyal sa akin ng petsang ito. Thank you so much sa efforts. Everything for you.
Niyakap ni Leslie si Gusion at mas lalong nasigurado na ni Leslie na mahal na nga niya ang lalaki. Pagkatapos ay umupo na sila sa upuan na parehong may ngiti ang kanilang mga mata na pinagsaluhan ang hinandang pagkain ni Gusion na halos lahat ay paborito ni Leslie. Before this day will end, gusto ko lang i-clear ang tungkol sa ating dalawa. Sabi ni Gusion nang umiinom na silang dalawa ni Leslie ng wine matapos kumain. Bakit? Kinakabahang sabi ni Leslie, pilit na hindi naapektuhan sa mga nanunubig na mga mata ng lalaki. I will not hold you here anymore, Leslie. Kung napipilitan ka lang magstay rito dahil sa utang ng papa mo, don't worry, bayad na yon. Anong ibig mo sabihin? Malaya ka na. Maaari ka nang umalis sa mansyong ito at mag-file ng divorce or else manatili ka rito kasama ko. At this time, totoo na, hindi na kontrata pa. Mahal kita, Leslie, pero hindi ko ipipilit ang nararamdaman ko sa'yo. Napalunok ng laway si Leslie sa naging sabi ni Gusion, kaya ang kaninang nagdurugong puso ni Leslie sa lungkot ay biglang sumigla sa saya. Alam kong napakabilis ng pangyayari na kasama ka. Kagaya na lamang ng pagkakahulog ko sa'yo. Hindi ko namamalayan. Mahal din kita, Gusion. Mananatili ako sa tabi mo. Buong tapang niyang sagot na nagpawala rin ng hiya sa kanya dahil siguro sa tunay niyang nararamdaman. Kitang-kita kung paanong naistatwa si Gusion sa mga sinabi rin ni Leslie na para bang hindi makapaniwala. Pero nang maproseso na sa kanyang isipan ay halos mapunit na ang bibig sa laki ng kanyang mga ngiti. Niyakap ni Gusion ng sobrang higpit si Leslie at pinaulanan ng halik ang buong pagmumukha ng kanyang asawa. So, ibig sabihin, asawa na kita for real? Puno ng sayang tanong ni Gusion kay Leslie, mata sa mata. Bakit? Ayaw mo ba? Kung alam mo lang, kung gaano ako kasaya ngayon. Naiiyak sa tuwang, sabi ni Gusion, sabay hinalikan ng mariin ang kamay ni Leslie. Masaya rin akong makitang masaya ka. Malambing namang saad ni Leslie sa kahinawakan ang magkabilang pisngi ni Gusion. Binigyan ni Gusion si Leslie ng isang masuyong halik na agad namang dinugon ni Leslie. Ngayon ay pareho na ang tibok ng kanilang mga puso. Mabibilis, nagdidiwang sa ligaya, kilig, tuwa at pagiging kontento. Nagdaan pa ang mga araw, mas lalong minahal ni Gusion at Leslie ang bawat isa. Yung tipong pakiramdam na ayaw mo nang mawala siya sa mga mata mo bawat pagpatak ng oras. Kaya naman walang nagawa si Gusion nang gusto ni Leslie na iwan na niya ang pagiging bad boy niya na imahe at ituwid na ang kanyang landas. So, ikaw siguro si Leslie. Bungad ng isang sopistikadang babae na nasa 40s na nang makauwi si Leslie galing sa eskwela. Yes po. Ako nga po. Natatarantang sagot ni Leslie na nagtatanong ang kanyang muka kung sino ito. I see. Kaya pala. Ani ng babae at sinuri ang buong katawan ni Leslie mula ulo hanggang paa, paa hanggang ulo na nagpapataranta sa dalaga. Napapikit na lamang si Leslie nang biglang lumapit ang babae sa kanya. Hinanda na niya ang kanyang sarili na baka saktan siya nito. Pero napaawang ang bibig niya nang niyakap siya nito ng sobrang higpit na madadama mo talagang masaya ito. Totoo palang sinasabi nila. Thank you so much, Iha. Welcome to our family. Masayang anito na ina pala ni Gusion. Thanks po, ma'am. Nasabi na lamang ni Leslie na para bang hangin lang dahil hindi niya nararamdaman ang kanyang sarili dahil sa tensyon. Oops, just call me mama or mommy na. Mag-asawa na kayo ng anak ko eh. Thanks po.
Kaya pala nabihag at napatuwid mo ang anak ko dahil sa angking kagandahan at ang bait mo pa. Um, Mabuti naman po talagang tao si Gusion. Iba rin siyang magpadama kung gaano kakahalaga sa kanya. Napaiba ang ekspresyon ng mukha ng ginang habang iginiyan niya si Leslie paupo sa isang sofa habang hinahawakan ang palad nito. Kaya nga nagkamali kami. Kami rin ang rason kung bakit siya naging ganyan. Hindi namin siya napagtuunan ng pansin ng daddy niya dahil sa pagiging busy namin sa business. Kaya talagang nagpapasalamat kami sa iyo, iha. Nananatili ka at nagtiwala sa kanya. Ang laki ng kasalanan namin kay Gusion. Nagrebelde siya. Imbes na pakinggan namin siya, itinakwil namin siya. Hanggang sa dumating ang araw na kinamuhian niya kami. Malaki ang kasalanan namin sa kanya. Pero isang sorry lang galing sa amin ng daddy niya. Lumambot siya agad na nagpadurog sa akin ng sobra. Dagdag pang sabi ng ginang at tuluyan na ngang pumatak ang kanyang mga luha. Dahilan upang agad siyang yakapin ni Leslie at hinimas-himas pa ang kanyang likuran. Okay lang po yun. Ang importante, pinagsisihan niyo na po ang mga pagkakamali niyo sa anak niyo. May panahon pa naman din po para bumawi. Now I know kung bakit naging bad boy si Gusion. Sabi ni Leslie na naging emosyonal na rin habang pinapatuloy ang paghimas niya sa likuran ng ginang. Salamat, iha. Hindi mo siya sinukuan. Ang mahihiling ko lang ay sana, huwag na huwag mo siyang iiwan. Hindi ko po gagawin yon. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Pangako ko po yan. Sobrang natuwa ang ginang sa sinabi ni Leslie. Kaya mas lalo niyang niyakap si Leslie na para bang walang katumbas ang sayang nararamdaman niya na para namang nakaginhawa ng maayos ang dalaga dahil tanggap siya ng ina ni Gusion. Mukhang nagustuhan niyo na ang bawat isa. Isang boses ang narinig ng ginang at ni Leslie na nagpalakas sa kanilang yakapan. Nang lingunin nila ito ay nakita nila si Gusion kasama ang kanyang ama. Ang ganda naman pala ng asawa mo, anak. Sobrang swerte mo. Talagang huwag mo na siyang pakawalan. Kung hindi, talagang magsisisi ka. Pambibiro ng ama ni Gusion na kinapula ni Leslie. Lumapit naman ang lalaki kay Leslie saka yumakap sa kanyang bewang. Siyempre naman, Dad. Kakausapin na muna nila ang kamo ko kung magtatangka sila sa asawa ko. Tiimbagang niyang sagot na agad siyang isiniko naman ni Leslie. Mana ka talaga sa akin, Gusion. Hi, daughter-in-law. Sabihin mo lang sa amin kapag hindi ka tinatrato ng maayos ng anak ko. Talagang makikita niya. Ani ng kanyang ama na kinangisi lamang ni Leslie. Sige, mauna na kami mga anak. May meeting pa kaming pupuntahan. And by the way, anak, Gusion, dumalo kayo next week sa event ng kumpanya. Event? Para saan, ma? Tanong ni Gusion na kinatingin naman ng ina at ama ni Gusion sa bawat isa na parehong nakangiti. Well, we are planning to rest na. Kaya ibig sabihin, ipapasa na namin sa'yo ang kumpanya bilang bagong CEO ng mga kumpanya natin. Masayang paliwanag ng ama niya na parehong kinagulat ng mag-asawa. Talaga? Gagawin niyo yun, Mom and Dad? Yes naman. You are the only here, anak. Thank you guys. Thank you for trusting me. Naiiyak sa tuwang, sabi ni Gusion, at dinamba ng mainit na yakap ang kanyang mga magulang, sabay hinagkan pa ang kanilang pisngi. Pero, may wish kami ng dad mo. Singit ng ginang na nagpapalakas sa yakap ni Gusion sa kanila. Ano naman yun, ma? Gusto na namin ng apo. Diretsong sagot ng ginang na halos matumba naman sa gulat si Leslie, sabay namumula kagaya ni Gusion. Ma,
Nag-aaral pa po si Leslie. Next year pa siyang matatapos. Okay then, we will wait next year. Sagot na lang ng ginang, napilit na lamang ngumisi si Leslie, kahit na naghihiya ito, sabay kinakabahan. That would be all. Magkita na lang tayo next week. Iha Leslie, gusto pa sana kitang makachika kaso meron pa kaming hahabulin na meeting. Next time na lang and I will give to you also my gift. Sabi ng ginang habang hinawakan pa ang kamay ni Leslie at nagbeso-beso sila. Okay lang po, ingat kayo. Sabi na lamang niya. Nagmano at nagbeso rin siya sa ama ni Gusion na mas lalong nagpalambot sa puso ni Gusion para kay Leslie. Sa katuluyan na ngang umalis ang mga magulang ng lalaki na parehong magaan na ang pakiramdam at may mga ngiting malalaki sa mukha. Nagdaan pa ang ilang linggo, tuluyang pinamumunuan na ni Gusion ang kanilang kumpanya at ginagampanan naman ni Leslie ang kanyang pagiging asawa. Inaalagaan at pinaglulutuan ang kanyang asawa, bagay na mas lalong nabighani sa kanya si Gusion. Kailan mo nga ba ipapakilala sa akin ang asawa mo, Leslie? Ang blooming mo araw-araw eh. In love ang atake. Kalabit ni Angel kay Leslie habang naglalakad na sila palabas ng eskwelahan. Sobra pa sa in love, friend. Masasabi ko na talagang okay na rin nagkautang si Papa sa kanya. Dahil kung hindi ko siya makikilala. Kinikilig niyang saad. Naku, confirm talaga. In love ka na nga. Pero friend, hindi ka ba nandidiri? Isa ng lolo yung asawa mo. Anong lolo ka dyan? Kung alam mo lang, friend. Kaya pala ang blooming araw-araw dahil sa lolo niyang asawa. Eksena naman ni Ira na kinabuntong hininga na lamang ng magkaibigan. Mas masarap ba ang kulubot na? Sabagay, mga matatanda lang ang papatol sa'yo. Dagdag pang sabi ni Ira na kinakuyom naman ng kamao ni Angel pero pinigilan siya ni Leslie. Imbes na magalit si Leslie, ay nginitian niya lamang ng malaki si Ira. Ano naman? Bakit? Ikaw ba ang sasama sa matanda? Hindi naman, di ba? Mind your own business na lang. Matapang na sagot ni Leslie na kinasinghap na lang ni Ira. How dare you para pagsalitaan ako? Wala ka nga sa kalingkingan ko eh. Hindi naman ako nakikipag-compete sa'yo. Ikaw nga tong sumusugod sa akin palagi eh. Kahit na hindi naman kita ginugulo riyan. Ang tapang-tapang mo na ha? Porke nag-asawa ka ng matanda? Nakakatapang ba yon? Una sa lahat, Ira, hindi matanda ang asawa ko. Baka malulay ang mata mo kung makita mo ang asawa ko. At kung matanda man ang asawa ko, wala ka nang pakialam doon. Sino ka ba sa buhay ko ha, para husgahan mo? Mataray na sabi niya na kinagulat nila ng gusto dahil unang beses nilang nasaksihan na pinatulan niya si Ira. Sa tagal na siya nitong binubuli. Ayoko na sanang patulan ka eh. Pero naririndi na talaga ako sa mga walang kwentang chismis na pinapakalat mo tungkol sa akin. Pasensya na lang. Dagdag pa ni Leslie na kinatikom na lamang ni Ira na namumula sa pagkahiya. Ang lakas talaga ng loob mong tapatan ako. Kailan ka ba mawawala sa landas ko? I really hate you, Leslie. Sigaw ni Ira na lumalabas na ang ugat sa kanyang leeg. Mayaman naman ako, maganda, sexy rin, mamahalin ang mga suot ko pero bakit ganon? Bakit nasa iyo pa rin ang atensyon? Hiyaw ni Ira na ikinasinghap ng mga nasa paligid. Kaya pala, now it makes sense, inggit ka lang pala sa friend ko. Hindi rin kita masisisi kung bakit kumukulo ang dugo mo kay Leslie. Isipin mo halos mag-effort ka na ng lahat, pero hindi pa rin ikaw ang best. Compared to my friend, walang ka-effort, pero still the best. Singit ni Angel na mas lalong nagpapagalit kay Ira. Sinugod na ni Ira si Leslie pero agad na hinarangan ni Angel.
Natigil ang matinding tensyon nang may sports car na pumarada sa gilid ng kalsada at lumabas doon si Gusion na hindi maipinta ang itsura dahil sa kanyang nakikitang eksena. Sino ka? Para saktan ang asawa ko. Saktan mo. At ako ang makakalaban mo. Galit na sabi ni Gusion nang makalapit siya sa kanila sa kayumakap sa bewang ng asawa niya. What? Ikaw ang asawa ng babaeng to? Impossible! Hindi makapaniwalang tanong ni Ira na halos hindi naman makahinga sa Angel sa revelasyon ng asawa ng kanyang kaibigan na buong akala niya ay isang panot at mataba ang kanyang asawa. Bingi ka ba? Kailangan pa bang ulitin? Di ba gusto niyo makilala ang asawa kong matanda na panot pa? Na lolo? So ito, kilalanin mo. Palaban din naman na saad ni Leslie na kinahiya sobra ni Ira. Tara na, Han. They are just wasting our time. Tumango naman dito si Leslie. Sama natin ang best friend ko. Friend, si Gusion, asawa ko. At Han, si Angel, kababata ko. Pagpapakilala niya sa kanila sa isa't isa na agad namang nag-shake hands bago sila pumasok sa loob ng kotse at naiwan sila Ira na nakatulala sa inggit at mangha. Siya ba talagang asawa mo, friend? Tanong sa kanya ni Angel na kinatango na lamang ni Leslie. Magkatabi sila ngayon sa backseat. Grabe, friend. Nahiya ako sa bawat sabi ko na matanda na na lolo na or ewan na asawa mo. Napaka-judgmental mo kasi. Malay ko ba? Tapos ikaw hindi man lang nagprotesta. Para surprise. Amoy mayaman, friend. Bulong pa ni Angel na ikinatawa na lamang ni Leslie. Mayaman talaga. Sagot naman niya na nagpataob kay Angel. Saan niyo gustong kumain, Han? Biglang salita ni Gusion, dahilan para maputol ang tsismisan nilang magkaibigan. Take out na lang, Han. Punta tayo kay Papa. Magkatabing bahay lang naman kami ni Angel. Sagot ni Leslie na kinatango na lamang ng asawa niya. Huminto si Gusion sa isang fast food chain at sobrang dami nitong take-out at nilagay sa trunk ng kotse na kasya talaga sa pangtatluhang pamilya bago sila umalis patungong lugar nila ni Leslie. Malayo pa lang ay naluhan na si Leslie nang matanaw niya ang kanyang ama na nagtatanim ng gulay sa kanilang bakuran. Mabilis na lumabas ang dalaga sa kotse ng pumarada na ito at naiiyak na tumakbo papalapit sa kanyang ama na kinadurog ng puso ni Gusion. Pa! Puno ng emosyong sigaw ni Leslie. Napatigil naman sa pagtatanim ang kanyang ama at nanunubig na ang mga mata sa tuwa nang makita ang kanyang anak. Mabilis na lang sinalubong ng mahigipit na yakap ang isa't isa. Anak, mabuti naman at nakadalaw ka. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nila sinaktan? Naka-uniforme ka pa rin ah. Okay lang po ako, pa. Huwag mo na po akong intindihin. Ikaw, kamusta na? Okay lang naman ako, anak. Pasensya ka na sa ginawa ko. Ikaw pa ang nagdurusa. Lahat ng nangyayari, may dahilan pa. Dahil sa utang mo, muli kaming nagkita ng lalaking nakilala ko. 2 taon na ang nakakaraan. Nagulat ang kanyang ama sa kanyang sinabi at mas lalong namangha nang makita niya si Gusion at Angel na papalapit na sa kanila na may bitbit na pagkain. Hi, old man. Nice to meet you again. Sabi ni Gusion na kinataob ng ama ni Leslie na talagang nakaramdam ito ng takot. Mano po, pa? Mahinahong sabi niya, sabay nagmano sa ama ni Leslie na hindi pa rin makapaniwala. Anong ibig sabihin ito, Leslie? Naguguluhang tanong niya. Hinawakan ni Leslie ang kamay ni Gusion nang may ngiti. Pa, mag-asawa na po kami for real. Siya po yung lalaking nakilala ko noon. Masayang sabi niya sabay niyakap si Gusion. Kalimutan na lang natin ang nakaraan sa atin, pa.
Gumawa tayo ng bagong memorya na masaya. Huwag ka po mag-alala. Iingatan ko pong anak niyo. Kahit na malaki ang utang ko sa'yo, pero hindi ko hahayaan na saktan mo ang anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya sasaktan. At gaya ng sabi ko, kalimutan na lang natin ang nakaraan natin. Salamat. Nasabi na lamang ng ama ni Leslie, sabay tinapik sa balikat si Gusion bilang pagtanggap sa kanilang pamilya. Masaya namang nanunood sa kanila si Angel. Tinawag ni Angel ang kanyang pamilya para makisalo sa mga dalang pagkain ni Gusion. Sobrang saya nila habang kumakain na talagang tanggap na sila. Hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo pa? Tanong niya sa kanyang ama matapos silang nagkasiyahan dahil aalis na sila. Hindi na anak. Gusto kong manatili lang dito sa mga pananim ko. Bisitahin mo na lang ako rito paminsan-minsan. May kasama din naman ako dito. Sige pa, dadalaw po ako palagi. Mag-iingat po kayo rito. Sige anak, mag-iingat din kayo. At sana, gumawa na kayo ng apo ko hanggat matibay pa ang mga tuhod kong makipagabulan sa kanila. Papa naman nag-aaral pa ako, di ba? Ano naman, maraming nga riyang buntis na, nag-aaral pa rin. Napangiwi na lamang si Leslie sa kakulitan ng kanyang ama na kinatuwa naman ni Gusion. Huwag po kayo mag-alala pa. Bago matapos ang taon na ito, magkakaapo na kayo. Agad naman siyang tinignan ng masama ng asawa dahil sa kanyang sinabi. Ang tapang ng anak mo pa. Nakakanginig. Sige po, pa. Mauna na kami ha. Bibisita na lang kami rito. Paalam niya, sabay muling nagmano sa ama ni Leslie na ganoon naman din si Leslie bago sila umalis. Kinabukasan, pagkagising ni Leslie ay halos mapaigtad siya sa gulat nang ang buong kama niya ay puno ng mga petals ng pulang rosas na bulaklak at may isang bouquet sa gilid. Good morning, honey. Kumusta ang tulog mo? Good morning, Tuhan. Okay naman. Ano na namang pakana ito, ha, Han? Wala naman yatang event at mas lalong hindi natin mansari ngayon, ah. Bakit? Kailangan ba ng okasyon para maging ganito sa mahal kong asawa? Hindi naman. Mas lalo lang akong napamahal sa'yo ng sobra. Napangiti si Gusion sa sinabi ng asawa niya. Kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Leslie at hinatak para makatayo, sabay binigyan ng isang matamis na halik. Thank you for coming into my life. Ikaw ang buhay ko, Leslie. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag mawawala ka pa sa akin. Senserong sabi ni Gusion nang maghiwalay na ang kanilang mga labi. Stop saying na mawawala ako. Hindi kita iiwan na sawa ko. Pinaramdam mo sa akin ang tunay na sarap ng totoong pagmamahal. Ikaw ang ilaw na nagbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Asawa ko. Tinulungan mo ako kaya binalik ko lang sa'yo. Salamat talaga ng sobra. Ayaw na kitang bakawalan. Gusto kong ipadama sa'yo ang totoong kaligayahan. Hahawakan ko ang dalawang kamay mo para sumabay sa pag-ahon ko. At hahawakan ko ang kamay mo ng sobrang higpit at pangako na hindi papakawalan. Parang dinuduyan ang dalawa sa pag-uusap nila mula sa kanilang mga puso. Walang plastikan, talagang totohanan. Kayahan, Sabi ni Gusion habang kumakalas sa yakapan nila at may dinukot sa kanyang bulsa sa kalumuhod sa paahan ni Leslie na nagpagulat sa babae ng sobra. Uy, ano yan? Kinakabahang anya. Dahan-dahan namang binuksan ni Gusion ang pulang kahon at bumungad sa kanila ang isang diamond ring na kumikislap-kislap pa. hindi maganda ang unang kasal natin. Walang kasiguraduhan at parang naglalaro lang. Kaya sa pagkakataong ito, gusto kong ulitin yung kasal natin. Isang kasal na kung saan puno ng pagmamahalan at saya.
Isang kasal kung saan ang dream wedding mo, asawa ko. Maaari mo bang pakasalan ako ulit, asawa ko? Nananubig na ang mga mata ni Gusion habang nagsasalita na siya namang ikinaiyak ni Leslie. Hindi niya inaasahan na matutupad ang gusto niyang mangyari. Gusto niyang magpakasal ulit sila ni Gusion. Kung alam mo lang, mahal ko, na iniisip ko na to ilang araw na. Nahihiya lang ako magsabi sa'yo. Thank you dahil hindi ko na kailangan pang sabihin pa sa'yo ang gusto ko. Ginawa mo na. Sino ba naman ako na tatanggi sa isang katulad mo? Siyempre, oo na oo. Umiiyak na sagot ni Leslie. Napangiti naman si Gusion at mabilis na sinuot sa daliri ni Leslie ang singsing sa kahinalikan ito ng buong pagsusuyo. Ikaw na ang bahala sa lahat ng detalye sa kasal natin, Han. Ang gusto mo, ang siyang masusunod. Salamat, Han, sa pagbibigay mo sa akin ng halaga. Ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko, Leslie. Kaya lahat ibibigay ko para sa'yo. Tadhana nga naman. Muli tayong pinagtagpo upang maipagpatuloy ang ating nakaraan. Talagang tinadhana tayo. Dahil sa lubos na sayang naramdaman ni Leslie, ay hinalikan niya si Gusion na agad namang tinugon ng lalaki na parehong masaya sa nangyayari sa kanilang buhay. Lumipas ang 5 taon na kapagtapos na ng pag-aaral si Leslie, ngunit hindi rin naman siya nakapagtrabaho dahil gusto ni Gusion na manatili na lamang siya sa kanilang bahay para maalagaan ang kambal nilang anak na sinang-ayunan naman ng babae. Harry, huwag kang tumakbo! Sigaw ni Leslie nang naunang tumakbo ang anak niyang lalaki papasok sa kumpanya ng kanyang papa. I miss Papa so badly, Ma! Sigaw naman ni Harry na kinabahan ng sobra si Leslie. Sa kabilang kamay naman, nakahawak siya sa anak niyang babae na si Hazel. At sa isang kamay naman ay ang pinagluto niyang pagkain para sa kanila. Ma, ang kulit naman ni bro. Ayaw mag-behave. Inis na sabi ni Hazel na talagang tinignan ng masama ang kanyang kakambal na panay takbo pa rin. Hoy bata! Bakit ka nakapasok dito? Narinig ni Leslie ang sita kay Harry na talagang hinawakan ng mahigpit ang kamay ng bata, kaya mas binilisan pa nila Leslie ang kanilang paglalakad. Bitawan mo nga siya! Sigaw ni Leslie pero ginisihan lang ng babae at patulak niyang binitawan si Harry kaya't napasubsob ito sa tiles na sahig na nagpapaalboruto ng galit kay Leslie. Hold this tight, Hazel, for Mama. Anya sa kanyang anak at mabilis na lumapit kay Harry na umiiyak na. Kinarga niya ito at pinaupo sa isang upuan. Eksaktong lunch break na, kaya walang nahagilap na ibang empleyado si Leslie sa lobby. Tanging ang babaeng sumugod sa kanyang anak ang nakikita niya. Bakit kayo nandito? Hindi to playground. Pakituruan naman ng maayos ang anak mong walang modo. Sabi ng babae na kinakuyom naman ng kamao ni Leslie. Mabilis siyang lumapit sa babae at buong lakas na sinampal ang magkabilaang pisngi ng babae. Galawin mo na ang lahat. Huwag lang ang aking anak. Siguro baguhan ka lang dito, no? Kaya hindi mo kami kilala. Matapang niyang saad na kinaawang naman ang labi ng babae dahil sa hindi inaasahang pag-atake ni Leslie. Bakit? Dapat ko bang malaman kung sino ka at ang bastardo mong mga anak? Pagsalitaan mo pa ng masama ang mga anak ko at talagang tatamaan ka sa akin. How dare you? Alam mo bang sekretarya ko ng CEO, ha? Sekretary lang naman pala eh. Ano naman ang connect ng pagiging sekretary at bully mo? Good luck sa work mo, girl. Natatawang Anya saka tumalikod para bumalik sa kanyang mga anak. Pero biglang hinila ng babae ang buhok ni Leslie kaya't napabalik siya at nagsimula silang nagrambulan. Papa, help Mama! Ang sama ng babaeng yan! Inaaway kami! Narinig ni Leslie na sinabi ni Hazel habang hindi nagpapatalo sa babae.
Napahiyaw si Leslie sa galit nang may humuhugot sa kanya papalayo sa babae na talagang kumukulo ang dugo niya sa inis. "How dare you, bitch!" Sigaw ng babae, pero napatahimik din nang bigla siyang sampalin ng isang empleyado na humila rin sa kanya. "Hindi mo ba kilala yan? Asawa at anak ni Sir Gusion yan! Kabago-bago mo lang! Sinayang mo lang yung pagbabakar ko sa'yo!" Galit na pangaral ng empleyado na kinadilat ng mata ng babae na hindi makapaniwala. "Ang ayaw ko sa lahat, ang sinasaktan ang mag-ina ko. Huwag na huwag ka na umapak pa sa mga kumpanya ko. You are fired!" Galit na sigaw ni Gusion habang inaayos ang mga hibla ng buhok ni Leslie na nanginginig pa rin sa galit. Mama, are you okay? Ang sama ng babaeng yun. I hate her. Kapag malaki na ako, talagang ilalaban kita kapag wala si Papa. Nag-aalalang sabi ni Harry na talagang tiniklop ang kanyang mga munting kamao. Yeah, me too. Inis din namang segunda ni Hazel na nagpakalma kay Leslie. "Shh! Okay lang naman si Mama, mga anak." Sabi niya, sabay niyapos ang kanyang kambal ng mahigpit na yakap. Talagang pasensya na sa nangyaring ito sa inyo, Han. Talagang sa mismong teritoryo niyo pa talaga. Baguhan pa lang kasi yun. Sabi na lamang ni Gusion, sabay hinalikan ang noo ni Leslie. "Huwag mo nang isipin yon. At least, hindi ako napuruhan. Kala niya siguro hindi ako lalaban." That's our mama. Proud namang sabi ng isa sa kambal. "And that's my wife. Palaban." Sabi naman ni Gusion, sabay kumindat pa na kinahiyaw ng kambal at masayang nagyakapan ang magkapamilya. "I love you guys." Matamis na sabi niya habang dinadama ang mainit na presensya ng kanyang munting pamilya. We love you more, Ma. We love you more, Ma. Chorus na sagot ng kambal na nagisabay din naman si Gusion. "Ay, ang sweet talaga ng pamilya niyo, sir. Ang ganda niyo tignan. Kunan ko kaya kayo ng litrato." Biglang sabi ng empleyado na agad namang sinang-ayunan nila, kaya todo post pa silang pamilya. Thanks. Gusto kong ipabillboard mo yan at ilagay sa harapan para kahit nabaguhan pa yan, makikilala niya ang mag-ina ko. Ayoko nang maulit pa ang insidenteng to. Maotoridad na salita niya na agad namang sinunod ng empleyado bago umalis. Tara na sa itaas. Gutom na ako. Sambit ni Gusion, sabay kinarga na si Hazel at binitbit ang dala ni Leslie. Hinawakan naman ni Leslie ang kamay ni Harry, saka sumunod sila sa kanyang mag-ama. Mama, my knees are hurt. Naiiyak na kalabit ni Harry kay Leslie, kaya't mabilis na lumuhod si Leslie at tinaas ang suot niyang pants. Sa kanya nakita na may mga sugat pala ang bata sa kanyang tuhod dahil siguro sa impact ng pagkasubsob niya. "Gagamutin niya ni Mama kapag nasa opisina na tayo ni Papa," sabi ni Leslie saka binuhat na ang kanyang anak. "Bakit kaya may ganoong klase ng tao? Kahit na hindi mo kilala ang tao, hindi naman siguro excuse yun para gawahan mo ng mali. Ginigigil talaga ako ng empleyado mo, Gusion." Nanggigigil na saad ni Leslie na para bang handa niyang sapakin ang salarin. Kalma na, Han. Na-fired naman na siya. Baka ikaw naman ang atakihin dyan, ha? I'm sorry na nangyari pa sa inyo ito. Talaga lang, kapag mangyari ulit to, hindi na kami dadalaw dito ng mga anak mo. Han naman, sorry na. May malaking billboard na ako ipapagawa na family portrait natin sa entrance. Kaya kahit nabaguhan man yan, at sino mang papasok sa kumpanyang ito, ay makikilala nila ang may-ari. Hindi napigilang makaramdam ng takot si Gusion. Sinabi ni Leslie na hindi halatang under ito sa asawa. Papa, are you fighting with Mama dahil sa akin? Naguguluhang singit ni Harry na agad umiling-iling ang mag-asawa. "No, baby. We're not fighting, okay?" Yes, baby. Nag-uusap lang kami ng mama mo.
Bro, you're such a crybaby. Ang lalaki mong tao pero iyakin. Parehong nagulat si Gushon at Leslie sa sinabi ng anak nila. Si Hazel ang babae pero astigin at matapang, samantalang si Harry naman ay soft at iyakin. No, I'm not. Sigaw ni Harry at ngumawa na. Yes, you are. Umiiyak ka na nga eh. Masakit ang knees ko eh. That's only scars, bro. Malayo sa death. Hazel, stop that. Saan ka natuto magsalita ng ganyan? Akala mo matanda ka na kung magsalita ah. Sermon ni Gushon sa kanyang anak na babae, sabay pumasok na sa loob ng kanyang opisina. Totoo naman na. Sagot ni Hazel, hindi nagustuhan ni Leslie naman ang paraan ng pagsagot niya. Hazel, say sorry to your brother. Give him a tight hug. Anong sabi ko sa'yo, na di ba dapat magpo at opo ka sa matatanda? Sabi ni Leslie habang kinukuha ang first aid kit at sinimulang gamutin ng dahan-dahan ang mga galos ni Harry. Ouch, ma. Ang hapdi. Ayoko ng alcohol. Nanginginig sa takot na iwas ni Harry sa kanyang mga tuhod. No, baby. Just trust mama, okay? Hile niya sa anak niya at dahan-dahang hinipan sa tuwing ginagamot niya hanggang sa natapos. I'm sorry, ma, pa, and bro. Nakayukong sabi ni Hazel na nagpalambot naman sa mga puso nila. Come here, baby. Tawag ni Leslie kay Hazel sa kalumapit ito ng dahan-dahan habang nakayuko. Agad siyang niyakap ni Leslie ng buong pagsusuyo. Okay lang yon. Basta palaging isipin niyo ha, ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ba sabi ko, protektahan niyo ang bawat isa at never magbully? Kahit binubuli ko si bro, love na love ko yan eh. It's okay, sis. I'm good na rin. Love na love din kita. Hindi napigilan ni Leslie na mapaluha habang tinitignan ang kanyang kambal na magkaayos na at nagkayakapan pa ng sobrang higpit, sabay halikan sa kanilang mga pisngi. Ma, umiiyak ka ba? What's wrong? Pansin ni Hazel na naluluha kasi si Leslie kaya't mabilis niya itong pinunasan habang si Gushon naman ay hinahanda na ang lamesa. No, I'm just happy to see you both. Dapat ganyan kayo palagi. Sabi niya, sabay niyakap ng mahigpit ang kanyang kambal at hinalikan ang kanilang mga noo. Punta na kayo sa playroom. Mag-ingat ha. Sabi niya na kinaindak naman ng tuwa ng kanyang kambal. Malaki ang opisina ni Gushon, kaya't may isang kwarto na playroom sa kanilang kambal. Yay! Thank you, ma! Yes! Uy, hindi ba kayo kakain muna? Singit ni Gushon na tapos nang ilapag ang mga dalang pagkain ni Leslie. Kumain na silahan sa bahay bago kami umalis. May snacks din naman yung mga backpack nila. Ako lang palang hindi nakakain. Siyempre naman sasabayan kita. Napatango naman si Gushon para naman magkaroon din sila ng time ng kanyang asawa. Nagtakbuhan naman ang kambal papasok sa playroom na mararamdaman mo talaga sa mga halakhak nila ang saya. So, set up pala to ng asawa ko. Gusto ba niya akong masolo? Ha? Paglalambing niya, sabay niyakap sa likod ang kanyang asawa. Bakit bawal ba? Namiss ko lang yung asawa ko eh. Napaka-workaholic kasi niya. Natutunog tampong saad ni Leslie na kinangisi lang ni Gushon. Minsan nga, nagsiselos ako sa mga anak natin eh. Nasa kanila na lang palagi yung atensyon mo. Panghuli na lang ako. Aba malamang. Bata pa sila eh. Ikaw damulag ka na. But still your baby. Napahagik-gik naman si Leslie sa sinabi ng kanyang asawa, kaya't naharap siya rito, sabay hinawakan ng magkabilang pisngi at kinurot. Talaga ang baby damulag ko?
At least, baby mo pa rin. Asus! Sige na nga, kumain na tayo. Anong oras na oh? May work ka pang aatupagin. I am the boss. Kaya I have the full authority. Besides, tapos na ako sa ginagawa ko kanina. Pagkatapos natin kumain, why not bisitahin natin sila Papa? That's great, Han. Matagal na rin tayong hindi nakakadalaw sa kanya. Sang-ayon ni Leslie na hindi napigilang ma-excite. Magkahawak kamay silang papunta sa lamesa, saka kumaing nagkakasubuan. Pagkatapos nilang kumain, ay tinawag na nila ang kanilang kambal at mas triple ang saya ng mga ito nang malaman nila na pupunta sila sa kanilang lolo at lola. Harry! Hazel! Huwag na kayong tumakbo, baka madapa kayo! Sigaw ni Leslie nang pagkarating nila sa kanilang bahay noon ay nag-unahan ng kambal sa paglabas sa kotse at tumakbo sa loob ng bakuran. Bakurang kinalakihan ni Leslie. Napagdesisyonan ng mga magulang ni Gusion na tumira sa bahay nila Leslie kasama ang ama ni Leslie dahil gusto rin nilang makarelax at malayo sa mundong nakasanayan nila. Fred, Leslie! Isang sigaw ang nagpalingon kay Leslie. Nagulat siya ng sobra nang makita niya si Angel kaya hindi niya napigilang humiyaw sa tuwa at tumakbo rito upang yakapin. Kamusta ka na, Angel? Nakauwi ka na pala. Kumusta naman ang Japan, ha? Masayang usap niya sa kanyang kaibigan. Tinawag naman ni Gusion si Leslie at sinabing mauna na itong pumasok na kinatangulang naman ng babae. Naku, friend, okay naman. Ilang years din tayo hindi nagkita. Kaloka ka. Ano, nakita mo na ba ang love life mo sa Japan? Naku, ang dami, friend. Naloloka na nga ako sa kung sino pipiliin. Ay, wow. Haba ng hair ng friend ko, ah. Ay, wag na nga nating pag-usapan yan. Ay, nasaan na bang mga inaanak ko nang makita ko na sa personal? Tara, pumasok na tayo sa loob para mapakilala na kita sa kanila. Tsak na, matutuwa din mga yun. Saad niya, sa kahinila na papasok sa bahay nila, si Angel. Hello pa. Bati ni Leslie sa kanyang ama, sabay nagmano at niyakap ito na ganoon din sa mga magulang ni Gusion. Mga anak, come here. Tawag niya sa kanyang kambal kaya't mabilis silang lumapit. Nakikilala niyo ba itong kasama ni Mama? Tanong ni Leslie sa kanila at agad silang napatingin kay Angel. Oh my! Si Tita Nang! Sigaw ni Hazel. Hello po, Tita Nang. Nice to meet you po in person po. Mahinhing sabi ni Harry sa kanila niyakap ng mahigpit si Angel na agad din namang niyakap pabalik ang kambal. Hello, kiddos! May pasalubong si Tita Ninang sa inyo. Kukunin ko mamaya. Masayang saad ni Angel. Agad namang nagsabi ang kambal na sumama sila kay Angel na agad din namang pinayagan ng kanilang ina. So, kumusta ang buhay asawa, iha? Hindi ka naman ba pinababayaan ni Gusion? Kapag talagang nagbago yan, iha, rerespakan namin yan. Segundo pa ng ama ni Gusion na kinatuwid na lang ng mga kilay ng lalaki. Ay nako, sino ba talaga ang anak nyo? Ako ba o si Leslie? Bakit parang mas anak mo pa siya kumpara sa akin? Reklamo ni Gusion na nagpatawa na lang sa mga matatanda. Nako, iho, 3 ba kaming makakalaban mo? Salita pa naman ng ama ni Leslie na kinatawa na lang ng babae. Narinig mo ba yon, Han? Kaya huwag ka magloloko ha. Alam mo na ang mangyayari. Ay, kahit na wala silang sinasabi, hindi ko naman talaga gagawin yun. Kapag ginawa ko yun, ako na mismo ang magpaparusa sa sarili ko. Asus? Bilib talaga ako sa asawa ko. Kaya nga deserve niyang bigyan pa ng isang anak. Napaawang ang bibig ni Gusion sa kanyang sinabi at parang hindi ito makapaniwala na ganoon din naman ang mga matatanda. You mean, Excited na tanong ng lalaki
na talagang nanginginig na sa sobrang saya. Yes, Han. I am pregnant. Magiging 3 na ang anak natin. Masayang sagot ni Leslie. Halos magtatalon naman sa saya si Gusion at napahiyaw naman sa tuwa ang mga matatanda. Sabay nagpalakpakan na pati na rin ang kanilang kambal na narinig ang eksena ng kanilang mga magulang. Yay! May baby na kami! Pagsisigaw ng kambal, papalapit sa kanilang mga magulang. Sabay masayang nagyakapan at hinalikan nila ang tiyan ni Leslie na wala pang umbok sa ngayon, na puno ng hiyaw sa tuwa at saya. Isang eksena kung saan masasabi mo na magiging masaya at kontento sila ng pagbuo ng kanilang pamilya magpakailanman. Bawat pangyayari sa buhay natin, kahit problema yan or negatibo man, ay talagang may rason at may patutunguhan. Ugaliin na huwag agad mangusga sa kapwa at huwag laging pairalin ang inggit dahil ito lamang ang nagdadala sa iyo ng kapahamakan. At huwag din nating kalimutan na kapag kayo talaga ang itinadhana, maghiwalay man ay gagawa ng paraan ang tadhana para muli kayong magkatagpo.